Si Ko-gyom ay batang mahilig manood ng pelikula mula pa noong bata siya. Pangarap niyang mapanood ang bawat pelikula sa mundo. At swerte niya dahil nakatira si Ko-gyom sa isang kwarto sa video rental store. Kahit ulila siya ng bata pa, may kuya pa rin si Ko-gyom na si Jun. Kahit buong araw nagtatrabaho ang kuya niya, hindi naiinip si Ko-gyom. Sabi pa ng may-ari kay Jun, alam talaga ng bata kung paano aliwin ang sarili sa panonood ng sine. Hindi tulad ng ibang bata, may bawal panooring pelikula si Ko-gyom sa tindahan. May mga pelikulang pang-adulto, kaya bawal muna hanggang sa tumanda siya. Sabi ng may-ari, bata pa lang siya, halos sisibol pa lang, gusto na niyang manood ng pelikulang pang-adulto. Parang kaibigan ko noon nung nasa middle school pa kami. Kalaunan, naging sapat na ang edad ni Ko-gyom para mapanood lahat ng pelikula doon. Sinasamantala ang oras na wala ang may-ari ng tindahan, binalak ni Ko-gyom na palihim na manood ng adult movie. Pero hindi mo aakalahin. Bigla na lang lumitaw ang may-ari ng tindahan at nagtanong, ano ang tinitingnan mo? Ay wala po. Inaayos ko lang po ulit ang mga rental movies. Pero hindi niya maluloko ang may-ari ng tindahan. Alam ng may-ari na sapat na ang edad niya at naging curious. Akala ni Ko-gyom mapapagalitan siya, pero sinabi ng may-ari na mas maganda pa ang katabi nito. Kaya agad tumakbo si Ko-gyom para ipakita ang pelikula sa mga kaibigan niyang sina Hongsi at Jue. Kinuha ito ni Hongsi at nagtanong, ano to? Baguhan ka pa lang? Gusto mo nang manood ng adult movies? May girlfriend ka ba tulad ko para manood ng ganyan? Pagkasabi nun, ibinulsa ni Hongsi ang bagong nakuhang kayamanan ni Ko-gyom. Pero dahil malaki na sila, tinanong ni Hongsi si Ko-gyom kung gusto lang niyang magkulong sa bahay. Balak ba niyang magbukas ng video rental store tulad ng may-ari? Nang marinig ito, biglang naramdaman ni Ko-gyom na tama ang kaibigan niya. Nagpasya siyang huwag sayangin ang talento sa panunood ng pelikula at gumawa ng desisyon. Sa gwapong mukha ko, kawalan sa sangkatauhan kung di ako magiging artista. Tumayo siya sa harap ng mga kaibigan at nagsimulang mag-pose. Ano sa tingin mo? Mukha akong superstar, di ba? Sabi ni Jue, pwede siyang maging magaling na komedyante. Pagkatapos, nag-audisyon si Ko-gyom sa pag-arte noong siya ay 26 taong gulang. Ito ang nakaraan na ikinukwento ng kasalukuyang Ko-gyom sa kanyang audition. Akala ng direktor ng audition ay may kahangahangang galing siya sa pag-arte. Pero siya pala'y taong nanood lang ng maraming pelikula at nangangarap maging artista. Dapat nasa listahan ng pinaka-optimistikong tao sa mundo ang taong ito. Binuksan ng direktor ang resume ni Ko-gyom at nakitang marami raw siyang supporting roles sa ilang pelikula. Naintriga, seryoso at solemne ang direktor, sinabihan siyang umarte ng mga dating roles niya. Tumayo ng tuwid si Ko-gyom at naghanda. Naisip ng direktor na sa labas, mukhang simple at walang dating si Ko-gyom. Pero lumabas na medyo kakaiba pala talaga ang lalaking ito. Ang mga supporting roles ni Ko-gyom ay extra lang pala, nakahiga sa background ng ilang segundo. Hindi talaga mga profesional na aktor. Pagkatapos umarte, sabi pa, kailangan ko nang umuwi at magluto. Tawagan niyo na lang ako ulit, direktor, sabi niya, at umalis na siya. Di malinaw kung siya ba ang nag-interview sa direktor o kabaligtaran. Pagdating sa pinto, may nakasalubong siyang babaeng parang tadhana niya. At tama ang pakiramdam niya tungkol doon. Ang babaeng iyon ay si Mubi at sobrang ayaw niya sa mga pelikula. Mula pagkabata, nagsikap ang ama ni Mubi sa mga set ng pelikula para masuportahan ang pamilya. Kaya laging nag-iisa si Mubi sa paglalaro. Palaging kulang ang pagmamahal ng pamilya sa kanya. Tuwing nangangako ang ama na ilalabas si Mubi sa susunod na linggo, may tawag mula sa direktor na nagpapaantala sa kanilang paglabas. Kaya simula 9 anyos, kinamuhian ni Mubi ang lahat ng may kinalaman sa pelikula. Kahit galit siya, ayaw niyang pagsisihan ang pagkamuhi sa kanyang ama. Nang umalis ang ama ng maaga, unang beses niyang pinanood ang pelikulang ginawa nito. Kahit ayaw niya sa pelikula at galit na wala siyang oras para sa kanya. Sa wakas, hinarap at pinagsisihan ni Mubi ang landas ng kanyang ama. Hindi paghihiganti o pagpupugay ito, kundi pagpapatunay sa kanyang ama. Gusto niyang ipakita sa langit kung gaano kawalang kwenta ang pag-iwan sa pamilya. Kaya sumama siya sa film crew at humarap kay Ko-gyom. Nagulat si Ko-gyom nang marinig ang pangalang Mubi, kakaiba ito noong 1988. Ngunit hindi inasahan ni Ji-young na makarinig ng pangalang kakaiba at maganda. Tila nabihag siya sa kagandahan ni Mubi. At bukod doon, naiuwi pa niya ang sapatos ng direktor nang hindi sinasadya. Sa gabi, kumain sina Hongsi at Joy kasama ang may-ari ng tindahan para pag-usapan ang kanilang mga pangarap. Dahil nagpasya si Hongsi na mag-drop out sa kolehiyo para ituloy ang hilig sa musika, kaya sinabi rin ng kanyang kabiyak sa tiyuhin
na gusto niyang tularan si Hongxi. Bigla namang nagtanong ang Chuhin, karaniwan ay 3 kayo. Nasaan ang pangatlong miyembro ng baliw na trio? Ang natitirang miyembro na tinutukoy ng Chuhin ay si Ko Ji-young. Nasa set siya, kinukunan ng eksena bilang pangunahing aktor sa action movie. Bawat galaw niya para talunin ang kalaban ay talagang kahanga-hanga. Iisipin mong siya talaga ang bida. Pero yun pala, sa imahinasyon lang ni Ko Ji-young nangyayari ito. Umarte ang bida, pero patuloy niyang isinisiksik ang mukha sa kamera at ninanakaw ang spotlight. Na ikinagalit ng direktor at sinabing, "Ano ka ba? Side character ka lang." Si Ko Ji-young ay parang, kung may role ang buhay, bakit hindi mo ito i-act? Kung nasa pelikula siya, kailangan niyang makakuha ng maraming screen time. Iyon ang naisip niya sa kanyang isipan. Pero extra pa rin siya na ang tanging nagagawa ay masahihin ang balikat ng direktor. Ganyan kalakas ang hilig niya sa pag-arte. Ngunit may napansin siyang babae sa set mula pa noong araw ng audition niya. Si Mubi iyon. Saan man lumitaw si Mubi, naroon din agad si Ko Ji-young. Pero wala siyang kaalam-alam na galit pala sa kanya si Mubi. Nasa lahat siya ng lugar. At lagi na lang pantasya ni Ko Ji-young ang mga pelikula. Iniisip niyang siya ang bida. Kinuha pa niya ang damit ng bida para mag-stand out. At ito ang ayaw na ayaw ng taong mahilig sa katahimikan tulad ni Mubi. Masyadong mapansin si Ko Ji-young. Kaya rin niyang higitan ang presensya ng pangunahing tauhan. Kapag nakatayo sa tabi ng bida, pati direktor nagsabi, "Totoo nga, ang pananamit ay nagpapaganda ng tao." Nagalit at umalis ang aktor na gumaganap bilang bida. Kailangan mong aminin, maganda si Ko Ji-young kahit anong suot. Dahil yan sa kanyang tiwala sa pag-arte. At sa kanyang sigasig sa mga kasamahan. Kaya't si Ko Ji-young ay minamahal ng buong film crew. Nabalitaan ni Mubi mula sa ilang miyembro na ang dahilan kung bakit nandito si Ko Ji-young ay dahil nagkamaling naiuwi niya ang sapatos ng direktor. Kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong sumali sa filming. Kahit hindi siya matalino, ang kanyang tiwala sa pakikipag-usap at sigasig na tumulong ay hinangaan ng direktor. Kaya't hinayaan niyang sumama si Ko Ji-young. Pero di naging dahilan yon para magustuhan siya ni Mubi. Sa tingin niya, nakakaabalang tulong lang ang ginagawa nito para sa taong tulad ni Mubi. Napagpasyahan niyang sabihin ng diretso kay Ko Ji-young, "Hindi kita gusto. Di lahat gusto ng alagang tuta sa tabi nila. Salamat sa tulong. Pero wag mo na ulitin yan mula ngayon." Dahil dito, buong gabi nag-isip si Ko Ji-young tungkol sa kahulugan ng pagtawag sa kanya bilang tuta. Narinig ito ng kaibigan niyang si Hongxi. Sabi niya, normal lang daw na palayaw yon. Siguro gusto niya lang makipag-close sa'yo. Kaya binansagan kanyang tuta. Kaya lalo pang nanaginip ng gising si Ko Ji-young. Hindi alam na ayaw pala sa kanya ni Mubi. Pagka-uwi naman, nagreklamo rin si Mubi sa nanay niya na nakita niya raw ang anino ng tatay niya. Akala ng nanay niya nalulungkot si Mubi, kaya nagtanong ito. May nakilala raw siyang kamukhang-kamukha ng tatay niya sa set na sobrang ikinapagod niya. Samantala, si Ko Ji-young naman. Pag-uwi, sinabi sa kapatid niya na may nagugustuhan siyang babae at mukhang gusto rin siya nito. Tinanong ng kapatid bakit niya nagustuhan. Sabi lang ni Ko Ji-young na nakita niya at nagustuhan. Sabi ni Jun, "Di ba parang excited ka lang sa napiling pelikula? At kapag naiinip ka na, itatapon mo na lang?" Pero di nagdalawang isip si Ko Ji-young. "Hindi ako ganun. Alam mo ba ilang pelikulang romantiko ang pinanood ko para sa araw na ito?" Matapos sabihin, yun, nagpatuloy siya sa panonood ng sine mag-isa. Hanggang sa nakatulog muli ang kapatid niya. Sa mga sumunod na araw, araw-araw sinusundan ni Ko Ji-young si Mubi kasi akala niya gusto siya nito. Kaya binigyan niya ito ng palayaw, puppy. Dahil nakakainis si Ko Ji-young, nagdala si Mubi ng stun gun para takutin siya. "Kung susundan mo ko ulit, sasaktan kita." Nakita niya kung gaano ito katakot, kaya pansamantalang tumigil si Ko Ji-young. Pero kahit anong pagtataboy ni Mubi, pinagsama pa rin sila ng tadhana. Sa kasal ng kaibigan ni Ko Ji-young, naging MC siya sa event at nakita niya si Mubi na nandoon para mag-video ng kasal. Pagkakita nito, pagkatapos ng seremonya, lumapit agad si Ko Ji-young kay Mubi at sinabi, "Nakita mo, di ba sinabi ko sa'yo, kahit saan tayo magpunta, nakikita pa rin tayo." Tadhana to. Gusto ni Kojime makasama si Mubi ng mas matagal, kaya nagmungkahi siya. "Paano kung mag-wedding gigs tayo? Ako ang MC, ikaw ang mag-film at maglitrato. Pareho tayong kikita, di ba?" Pero di pinansin ni Mubi ang ideya, basta umalis na lang. Kinabukasan, may eksena ang crew sa malayo. Kaya lahat sumakay ng bus papunta roon. Alam mo ba? Pagsakay ni Kojime, nandoon na si Mubi. Ayaw mang abalahin si Mubi, umupo siya sa ibang kasamahan. Nakita ito ni Mubi at biglang nadismaya. Ayaw niya kapag hinahabol siya, pero naiinis kapag may kasamang iba. Hindi ko talaga maintindihan si Mubi. Pagdating, nakatulog si Mubi. Paggising, wala na ang lahat. Nakita ito ni Kojime at naglitrato para makuha atensyon ni Mubi. Kaya hindi niya maialis ang tingin kay Kojime habang nagsushoot. Nang hapon, bumili si Kojime ng mais para sa film crew.
Bigla niyang nakitang umaalis ang van at hinabol ito. Akala niya naiwan siya, pero naiwan din pala si Mubi. Bumibili rin siya ng mais para sa team. Usapang tadhana. Kaya naupo silang dalawa sa bus stop, kumakain ng mais hanggang gabi. Nagkataong nakausap niya ang crush niya. Tinanong ni Kojime bakit gusto niyang magtrabaho sa set. Inamin ni Mubi na gusto niyang matuto at gumawa ng pelikulang may kinalaman sa pag-ibig. Narinig ito ni Kojime at bigla siyang naubo ng todo. Akala ni Mubi ay tinatawanan siya. Muntik na niyang saktan si Kojime, pero masaya lang pala siya. Wala siyang masamang intensyon. Sabi niya, mas gusto ko pang kausapin ang tuhod ko kaysa sayo. Sa wakas, dumating na ang bus. Si Kojime, dahil daw takot mag-isa, umupo sa tabi ni Mubi para di siya matakot. Pero, yung ganyang linya, epektibo lang kung pogi ka. Pero di pinansin ni Mubi si Kojime, tumalikod, natulog, naalala ang ama at umiyak. Nakita ito ni Kojime, kaya tinanong niya kung anong problema. Pero di na kailangan ni Mubi magkwento sa taong kasing peke ni Kojime. Kinabukasan sa set, katabi ni Kojime ang direktor, sabi laging malungkot daw ang huling araw. Sabi ng direktor, "Oh, ano sa tingin mo tungkol sa pelikula?" Hindi pinansin ni Kojime ang direktor at nakitang may pupuntahan si Mubi. Kaya sinundan niya ito. Lumabas na tinutokso pala si Mubi ng senior na dating katrabaho ng ama niya. Hindi interesado si Mubi sa corny na panunuyo ng matandang lalaki, kaya agad siyang umiwas dito. Nakita lang to ni Kojime at napabuntong hininga na lang. Nang gabi, ang lasing ng direktor ay patuloy na humihingi ng opinyon kay Kojime. Ganun ba talaga kalala ang pelikula ko ha? Hindi pa rin pinansin ni Kojime at sinundan niya ulit si Mubi. Lumingon ang direktor sa kanyang assistant na si Song Tai at nagtanong at sumagot ito, "Ano ngayon kung mabigo ang pelikula? Sa pinakamalala, i-remake na lang natin." Nalalong nagpasakit sa direktor at nagpalakas ng kanyang pag-iyak. Lumabas si Mubi. Nakita si Kojime na papalapit at nagtanong, "Bakit mo ako sinusundan?" Sabi niya, "Sinabi mo dati na magsalita ako kapag kailangan ko ng tulong. Kaya kailangan malapit lang ako para makahingi ka sa akin ng tulong." Hindi nagtitiwala si Mubi sa mga laging masaya't optimistiko dahil sila ang unang umaalis. Pero talaga, gusto lang ni Kojime na malapit kay Mubi. Kaya tinanong niya, "Kung sasabihin ko lahat ng lihim ko, mananatili ka ba sa tabi ko?" Parang may sumapi, hinila ni Mubi si Kojime at binigyan ng matinding halik bilang sagot. Kaya pansamantalang umayos ang love life ni Kojime. Pero kabaligtaran sa kanya, natapos na ang relasyon ng dalawang childhood best friend niya. Kahit tinanggap niya si Kojime, di nakatiis si Mubi sa pangit na itsura nito sa kanilang lakad. Ang pangit niyang kumanta. Pero magaling naman siyang makipag-party. Pagkatapos ng rap party dahil jowa na siya ni Mubi, nagmakaawa si Kojime na ihatid siya sa bike. Pero kahit umiyak pa siya, ayaw siyang pasakayin ni Mubi. Di alam ni Mubi na yun na pala ang huling araw na makikita niya si Kojime. Sa mga susunod na araw, tinanong ng direktor ang assistant kung nasaan si Kojime. Hindi pa rin ba siya makontak? At mukhang naloko na naman si Mubi. Hindi siya makapag-focus sa set buong araw. Pero may kasamang nagsabi, huwag pabayaan ang iniisip. Gawing pelikula ang mga nakakabwisit na saloobin. Mas maganda yon. Nagpasya na lang bitawan ang panandaliang relasyon sa harap niya at mag-focus muna sa pagbuo ng kanyang career. Pero hindi naman masamang tao si Kogyom na umiiwas kay Mubi. Ang totoo, na aksidente ang kanyang kuya at halos nasa vegetative state na. Akala niya ay hindi na magigising ang kanyang kapatid. Pero ayaw ni John na mag-alala ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya't sa malakas na kalooban, nagising si John matapos matagal na nakahiga pero hirap gumalaw. Kaya kinailangang umalis si Kogyom sa trabaho sa set para alagaan ang kapatid. At hindi rin naman mahina ang kapatid ni Kogyom. Laging sinisikap ni John na makagalaw ulit para hindi mahirapan si Kogyom sa pag-aalaga sa kanya. Sa tanghalian, tinawag ng may-ari ng shop si Kogyom para makausap. Hiniling ni Kogyom na ipagpaliban muna ang upa sa buwang ito. Pagkagaling ng kapatid niya, si Kogyom na raw ang magbabayad pero hindi naman walang puso ang may-ari ng shop. Para na silang pamilya, pinaparenta sila mula pa nung bata sila. Sabi ng may-ari ng tindahan, kung may kailangan ka, sabihin mo, tutulungan kita. Pagkaalis ni Kogyom, may tumawag tungkol sa trabahong pagsusulat ng script online para sa film crew. Dahil kailangan niya ng pera, agad tinanggap ni Kogyom ang trabaho. Dahil malaki ang kita sa trabahong ito. Bukod sa pagsusulat, vlogger din si Kogyom na nagsusuri ng pelikula online. At siya'y talagang sikat. Ito'y parang lugar para gumaling ang kaluluwa ni Kogyom. 5 taon ang lumipas, naging sikat na direktor si Mubi. Di niya inasahan na makikita niya ulit si Kogyom pagkatapos ng mahabang panahon. Ang lalaking matagal na wala,
Bakit kaya bigla na lang lumitaw sa harap niya? Nakita niya ang tanong ni Kogyom, pero di sumagot dahil galit pa rin siya. Ganyan ang nakikita sa ibabaw. Pero pagbalik sa opisina, hiningi niya ulit ang lumang Q&A session. Para lang makita niya, yung lalaking humalik sa kanya at nawala 5 taon na ang nakalipas. Pumunta kami sa record store ng may-ari ng tindahan. Pagkalipas ng 5 taon, naging bar na ang kanyang record store. Ginamit niya ang mga plaka bilang palamuti sa bar. Si Hong Si, kahit nagpupursig sa pangarap sa musika, nanatili para tumulong sa bar dahil kailangan niya ng pera. Pero araw-araw siksikan, kaya nagreklamo siya at sabi, kung di ka mag-hire bukas, aalis na ako. Sabi niya iniisip niya raw yun, pero 5 taon nang naririnig to ng may-ari. Hindi niya inasahan na dahil sa payo ni Ju A na i-renovate ang tindahan, magiging ganito kasagana ang negosyo niya. Nang makita niyang nakikipag-ugnayan ang may-ari kay Ju A, nagalit siya at ayaw nang marinig ang anumang balita tungkol kay Ju A mula sa may-ari. Dahil 5 taon na ang nakalipas, nakipaghiwalay si Ju A kay Hong Si. Sinabi niya sa may-ari na wag nang banggitin si Ju A, kaya ayun. Pero gabi-gabi, hindi makatulog si Hong Si dahil di pa rin niya maintindihan bakit siya hiniwalayan ng babae noong taon na yon. Bigla, may nakita siyang magazine sa mesa at na-curious siya. Pagkakita nito, nagulat si Hong Si at agad hinanap si Ko Ji-yom. Hinila niya ito sa park at tinanong, bakit mo iniwan ang magazine ni Ju A sa mesa ko? Sinadya mo ba ito? Kailan mo nalaman na nagsusulat siya ng script para sa film crew? At napanood mo na rin ang mga pelikula niya, di ba? Oo naman. Paano ba naman ako, movie addict, mamimiss ang pelikula, lalo na tungkol sa akin? Bitter pa rin si Hong Si sa paghihiwalay nila nang walang malinaw na dahilan. Kaya sinuntok niya si Ko Ji-yom ng ilang beses para maibsan ang galit. Nang magpapaliwanag na si Ko Ji-yom, nagalit si Hong Si at papaalisin na siya. Oo. Kasi nakipag-break siya sa akin kaya naiinis ako. Okay lang ba yon? Si Mubi naman, paulit-ulit pa ring pinanood ang interview ni Ko Ji-yom ng gabing yon. Ang panandaliang romansa ay hindi inaasahang nagdulot ng pagsisisi kay Mubi. 5 taon na ang nakalipas, nananatili pa rin siya, gustong kalimutan ang dating pag-ibig. Inimbitahan ni Mubi ang kasamahan para uminom, para maibsan ang kalungkutan. Si Direktor Ma naman, naging sikat na direktor na rin pagkalipas ng 5 taon. Ngunit patuloy siyang pinagmumultuhan ng mga puna at komento ni Ko Ji-yom. Kaya sa buong press con, abala siya sa pagbabasa ng masamang reviews ng pelikula niya. Pagkatapos ng press con, bumalik si Direktor Ma at nakasalubong ang matagal ng kaibigan. Walang iba kundi si Ko Ji-yom mismo. Akala mo tatakbo sila sa isa't isa para sa isang mainit na yakap. Pero galit pa rin si Direktor Ma kay Ko Ji-yom, kaya agad siyang binigyan ng mapagmahal na suntok. Sabay silang umupo at nag-usap. Tinanong ni Direktor Ma kung bakit bigla siyang umalis at pinangulila ang film crew. Alam mo ba, gaano kalaking kawalan yan para sa film crew? Sabi ni Ko Ji-yom, ituturing kong na-miss mo ako dahil lang sa generoso ako noon, kaya kita kinuha. Sagot ni Ko Ji-yom, magaling ako lumimot sa mga bida, kaya nga nag-trending ang ilan sa mga pelikula mo. Dapat tigilan mo na ang pagnanakaw ng atensyon. Ano ang gagawin ko kung ikaw ang magnakaw nito? Kahit ganun, sinabi ni Ko Ji-yom na gusto niya ang mga pelikula ni Direk Ma, kaya ngumiti siyang parang bata. Para kay Mubi, dahil sa payo ni Direk Huyong, noon na ipagpatuloy ang career, naging direktor siya. Inimbitahan siya ulit ni Direk Huyong sa bahay para sabihing may inihahanda siyang commemorative ceremony. Kahit wala na siya, maaalaala pa rin siya ng mga tao. Tinanong ng direktor si Mubi, ikaw naman? Ngayong binitawan mo na ang lahat, gumaan ba ang pakiramdam mo? Pero, nang makita ulit ni Mubi si Ko Ji-yom, hindi niya makalimutan ang humalik at nawala 5 taon na ang nakalipas. Para naman kay Ko Ji-yom, pagbalik nila ni Direk Ma sa lugar na nagdala sa kanya sa mundo ng pelikula, nagulat ang lahat dahil hindi nila inasahan na babalik pa si Ko Ji-yom para makita sila. Tanong ni Ko Ji-yom, nandito pa rin pala kayong lahat? May sumpa ba si Direk Ma para manatili kayo rito? Kahit masaya, tinawag ni Direk Ma si Ko Ji-yom pabalik dito para isama siya sa seremonya para kay Direk Huyong. Walang pag-alinlangan, sabi ni Ko Ji-yom, gustong-gusto ko mga pelikula niya. Bawat isa'y napakahusay. Narinig ito ni Direk Ma at nagtanong, paano naman ako? May ilang magaganda rin naman sa mga pelikula mo. Pagka-uwi, nanonood ng pelikula sina Ko Ji-yom at kapatid ng tanungin ni Jun. Bukod sa pag-aalaga sa ikin at pagtatrabaho, ano pa ba ang ginagawa mo lately? Wala ka na yung dating kasayahan at kawalang alalahanin. Mas matanda na kasi ako ngayon. Naging mas mahinahon lang akong matandang lalaki. Sabi ni Jun, alam mo, gusto ko yung dati na bumabalik at kinukwento lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa ikin. Pero, tama yan. Kumusta na yung babaeng sinasabi mong gusto mo dati? Nahirapang sagutin ni Ko Ji-yom ang tanong na, kaya agad niyang binago ang usapan. Si Mubi naman,
Di matigil mag-isip tungkol kay Ko Ji-yom, ngayong bumalik siya. Minsan, kinumbinsi niya sarili na wala na si Ko Ji-yom. Pero ang pagbabalik niya ay gumulo sa lahat ng iniisip ni Mubi. Nagpa siya si Mubi na alamin bakit bigla na lang nawala si Ko Ji-yom. Kinabukasan sa hapunan, nabanggit ng nanay ni Mubi na parang may lilipat sa bahay sa tapat. Narinig niya na magkapatid ito. Isa sa kanila ay naka-wheelchair. Pero di gaanong pinansin ni Mubi. Akala niya ordinaryong kapitbahay lang. Sa paggunita kay Direktor Huyong, di inasahan ni Mubi na makita si Ko Ji-yom. Napansin ni Mubi na wala ang dating ngiti. Parang galing si Ko Ji-yom sa masamang biyahe. Pagkakita kay Mubi, lumapit si Ko Ji-yom, tila may gustong sabihin. Bigla, dumating ang assistant ni Mubi at naputol ang kanilang pag-uusap. Ang sama ng timing niya, sabi ng assistant, nakita niya yung bastos na nagtanong sa interview. Sobrang nakahiya ang assistant kay Mubi sa harap ni Ko Ji-yom. Bigla, tinawag ni Direk Ma si Ko Ji-yom. Bulalas ng assistant, siya pala yung bastos. Ayaw ni Mubi magdulot ng kahihiyan, kaya agad niyang hinila ang katulong palayo bago lumala ang sitwasyon. Nakita ito ng katulong at sinabi, "Tingnan mo, walang kwenta ang mga kritiko ng pelikula. Magkaaway ang mga direktor at ang mga kritikong iyon." Pagkasabi nito, hinila niya si Mubi sa sinehan dahil magsisimula na ang pelikula. Napakaliit nga ng mundo. Nagkasama silang tatlo. Dalawa, may hindi pagkakaunawaan at hindi makapagbatian. Pagkatapos ng pelikula, kailangan ni Mubi umuwi agad. Nagmadali siya sa kotse, pero nakalimutan niya ang susi. Biglang lumitaw si Ko Ji-yom at sinabi, "Nakalimutan mo to." Akala ni Mubi nang aasar siya, kaya sinabi, "Akala ko sinadya mo para sundan kita." Pagkatapos, ibinalik niya ang susi. Naalala ni Mubi nang humingi ng sakay si Ko Ji-yom sa kanyang bisikleta noon. Narinig niya sa katulong na kritiko si Ko Ji-yom, kaya tinanong niya kung nagmamalasakit siya sa kanya. Tinanong niya, "Napanood mo na ba ang mga pelikula ko? May mga review ka ba? At balak mo bang i-review ang mga ito?" Di inaasahan, malamig na sumagot si Ko Ji-yom, "Papanoorin ko. Balak kong i-review ang mga iyon. Malamang i-review ko nga sila." Hindi ba't magagalit ang babae niyan? Naalala niya ito sa loob ng 5 taon. Si Mubi, gustong malaman bakit nawala, nagtanong ng dahilan, pero di alam ni Ko Ji-yom ang sasabihin, tumayo lang at di sumagot, kaya nagalit at umalis si Mubi. Kinabukasan, nang magbike pa uwi si Mubi, nakita niya ang mga kapitbahay na nag-renovate ng bahay. Kaya lumapit siya para magtanong tungkol dito. Di inasahan ni Mubi na ang kapitbahay pala ay ang taong 5 taon niyang hinintay. Nang makita si Mubi, nabitawan ni Ko Ji-yom ang martilyo sa kanyang paa. Tanong ni Mubi, "Baliw ka ba? Bakit ka nandito? Hindi ba pwedeng nandito ako?" Oo nga pala. Magkaaway tayo. Dapat malapit sa isa't isa ang mga kaaway, di ba? Kaya salamat sa tulong mo sa hinaharap. Di ako pumunta rito para stalkin ka. Pinili ng kapatid ko ang bahay na ito." Nagulat si Mubi nang malaman na may kuya si Ko Ji-yom. Nagulat din si Jun sa lapit ng kapatid niya sa babae. Lalo lang naiinis si Mubi nang maging kapitbahay si Ko Ji-yom. Nagbigay si Ko Ji-yom ng rice cake sa lahat, maliban kay Mubi. Sa bus, kunwari hindi nakikita ni Ko Ji-yom si Mubi at agad bumababa. Habang nagjo-jogging, kumikilos siyang parang bata, gustong tumakbong mas mabilis. Sa pagkabata-batang ito, sobrang nagagalit si Mubi. Tila umabot sa bagong antas ang kakayahan ni Ko Ji-yom na manggulo. Ngunit may dahilan si Ko Ji-yom sa mga tila kalokohan niyang ito. Pinagbawalan ni Mubi si Ko Ji-yom na magpakita sa kanya. Ngayon, hindi lang siya lumitaw, kundi tumira pa sa tapat niya. Hindi alam ni Ko Ji-yom paano ipapaliwanag ang pagkakataong ito. Kaya hanggat wala siyang makatwirang paliwanag, gumamit siya ng mga batang paraan para iwasan si Mubi. Ngunit sa kanyang mga pagmamasid, natuklasan ni Ko Ji-yom ang ibang mukha ni Mubi na iilan lang ang nakaalam. Minsan, nakikipaglaro siya sa mga bata sa parke o tumutulong sa matatandang babae na magdala ng mabibigat na bagay. Lumabas na si Mubi na laging tila malamig, ay talagang mabait at mapagmahal na babae. Lihim ding pinagmamasdan ni Mubi si Ko Ji-yom. Talagang parang bata siya, ginagaya ang paglalaro sa mga bata at nangunguna pa sa pagtulong sa matatandang babae. Hindi nagtagal, naging kaibigan na niya ang lahat ng matatanda sa lugar. Isang araw, nakita ni Mubi si Ko Ji-yom na palihim na papunta sa kanyang bahay. Bigla siyang kinabahan, naguluhan at hindi alam ang gagawin. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ibang lalaki ang nakatayo roon. Ang lalaking iyon ay si Jong-ho, ang kaibigan ni Mubi noong bata pa sila. Noong bata pa, madalas binubuli si Jong-ho. Si Mubi lagi ang tumatayo para sa kanya. Ngayong balik na si Jong-ho galing Amerika,
Ang pinaka-miss niya ay ang ate na dating nagprotekta sa kanya. Nakita ni Ko Gyom na nagyayakapan sina Jongho at Mubi at hindi niya mapigilan ang pagseselos. Kinagabihan, hinanap ni Jongho si Ko Gyom. Dating bahay ni Jongho ang apartment ni Ko Gyom. Gusto niyang hanapin ang kahon ng kanyang mga laruan noong bata. Pero sadyang itinuro siya ni Ko Gyom sa maling lugar, kaya nag-aksaya ng oras si Jongho sa paghahanap. Nang gabing iyon, may housewarming party sina Ko Gyom at ang kanyang kapatid. Sa party, hinila niya ang kanyang best friend para mag-usap. Gusto niyang iwasan si Mubi, pero lahat ng kilos nito'y napapansin niya. Dagdag pa, lalo siyang nabagabag sa pagdating ni Jongho. Payo ng kaibigan niya, kung gusto niyang makipag-ugnayan muli kay Mubi, dapat siyang humingi ng tawad at ipaliwanag bakit bigla siyang nawala noon. Kung patuloy niyang papatagalin ito, kailan pa ba matatapos? Nalaman niyang sumulat siya ng mga review sa pelikula ng maraming direktor maliban sa kanya. Nainis si Mubi, pero nagkunwari siyang walang pakialam. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bar para uminom. Doon, nakilala niya ang kakaibang si Ju A. Nagrereklamo si Ju A tungkol sa kanyang 7 taong relasyon na nauwi sa hiwalayan. Sa tama ng alak, nakinig si Mubi kay Ju A at nagkwento rin siya. Paglabas ng bar, natitisod si Mubi pauwi dahil sa kalasingan. Nakita siya ni Ko Gyom at palihim na sumunod para bantayan. Ngunit hindi inaasahan na pagkamalan siyang stalker ng mga kapitbahay at tinawagan ang pulis. Dinala si Ko Gyom sa presinto. Kahit nagpaliwanag siya, di siya pinaniwalaan. Buti na lang, dumating si Nubi at nagpatotoo. Paggising, tinanong ni Nubi bakit di siya humingi ng tawad noon. Tumingin si Ko Gyom, nagsorry, pero di pa rin nagpaliwanag. Nagalit si Nubi, tinanong kung may pelikulang di niya nasuri. Di naintindihan ni Ko Gyom, kaya lalo siyang nagalit. Sabi niya, mula ngayon, sayo na tong lugar na to. Pag nagsimula ang shooting, bihira na ko dito. Di na tayo magkikita-kita pa muli. Nasa script development pa lang ang bagong pelikula ni Nubi. Nang makilala niya ang manunulat, nalaman niyang si Ju Ai pala, ang babaeng nakasalamuhan niya sa bar, ang may akda ng script. Kahit mahusay ang script ni Ju Ai, tumanggi siyang makipagtulungan. Agad na unawaan ni Nubi ang dahilan. Ang script ay batay sa tunay na love story ni Ju Ai. Para kay Ju Ai, ang pagpapakita ng kanyang kwento sa screen ay parang pagtataksil sa kanyang ex. Ngunit ang mas malalim na dahilan ay may nararamdaman pa rin sila para sa isa't isa. Si Ko Gyom, na bata pa rin ang pag-iisip, ay nakikitang madalas pumunta si Jongho sa bahay ni Noobi. At tulad ng seloso, patuloy siyang nagtatanong tungkol sa kanilang relasyon. Para makakuha ng impormasyon, tinulungan pa niya si Jongho na hanapin ang mahalagang toy box nito. Kay Noobi naman, tumigil na si Ko Gyom sa pag-iwas tulad ng dati. Isang umaga, nakita ni Noobi si Ko Gyom sa parehong bus stop at sumakay pa ng kaparehong bus. Sa pag-aakalang sinusundan siya nito, medyo natuwa siya sa loob-loob niya. Ngunit nang bumaba siya, nanatili si Ko Gyom sa bus at nagpatuloy sa biyahe. Galit na galit si Noobi. Pagdating sa trabaho, pagpasok niya sa opisina, nakita agad ni Noobi si Ko Gyom na nakaupo sa mesa niya. Walang pag-aalinlangang umiinom ng kape. Lumabas na si Ko Gyom pala ang reporter ng magazine na magi-interview sa kanya ngayon. Sinikap ni Ko Gyom makipagbati. Umaasang matapos ang paghingi ng tawad kagabi, bubuti ang kanilang relasyon. Pero matigas pa rin ang ulo ni Mubi. Hindi pwedeng isang sorry lang ay mabubura na ang lahat. Natapos ang interview at inanyayahan ni Ko Gyom si Mubi manood ng sine bilang tapat na paghingi ng tawad. Tahasang tumanggi si Mubi. Ayaw niyang patawarin siya ng ganun kadali. Nang gabing iyon sa bahay, may narinig si Mubi sa labas ng bintana. Nausyoso, tumingin siya at nakita si Ko Gyom na nagpapalabas ng sine sa bakuran. Espesyal na paraan ng paghingi ng tawad. Nagpaut si Mubi pero lumabas pa rin sa balkonahe at nanood mula sa malayo. Pagkatapos, mas nahirapan siyang itago ang nararamdaman para kay Ko Gyom. Kinaumagahan, mabilis niyang binasa ang magazine para basahin ang interview nito. Mabuti na lang, maganda ang pagkakasulat ni Ko Gyom tungkol sa kanya at pelikula, at nadama ni Mubi na mapagkakatiwalaan pa rin siya. Ilang araw pa, dumalo si Mubi sa premiere ng pelikula ng senior colleague, pero bigla siyang hinila ni Ko Gyom para umupo sa tabi niya. Mapagbiro pa rin ang hitsura niya tulad ng dati. Ito ang pangalawang beses na nanood sila ng pelikula ng magkasama. Pagkatapos, niyaya ni Ko Gyom si Moobi kumain, pero umiwas siya at hiniling na lumayo ito. Bigla na lang, matapos tumalikod sandali, sinagot ni Ko Gyom ang telepono at nagmadaling umalis. Tumawag pala ang ospital, hindi raw dumating ang kapatid ni Ko Gyom para sa check-up. Nag-aalala siya sa kalusugan ng kapatid, pero nag-aalala naman ang kapatid sa kanya.
Dahil baka hindi makayanan ng kapatid ang gastos, iginiit ni Ko Ji-young na sundin ang plano ng paggamot at huwag mag-alala. Para mabayaran ang gastos sa pagpapagamot, nakipag-partner si Ko Ji-young sa isang media company. Gusto nilang gawing sikat na film critic si Ko Ji-young. Mula noon, madalas siyang lumabas sa TV at naging mas matapang ang kanyang mga review. Napansin ni Mubi na biglang sumikat si Ko Ji-young bilang film critic. Matalim, diretso, at minsan kontrobersyal ang kanyang estilo ng pagsulat. Pinaalala ni Director Ma na huwag lumampas sa hangganan ang mga kritiko, pero nanindigan si Ko Ji-young. Bigla na lang dumating ang unos. Isang direktor na binatikos ni Ko Ji-young ay nagtangkang magpakamatay at naospital. Nang bumisita si Ko Ji-young, nadiskubre siya ng media at naging sentro ng kontrobersya. Nabasa ni Mubi ang balita at kritisismo kay Ko Ji-young sa social media. Sinasabing hindi niya direktang itinulak ang kabilang direktor sa bingit. Nag-aalala siya para sa kanya. Nag-aalala rin si Direktor Ma kay Ko Ji-young, kaya inimbitahan siya para uminom. Pinapayuhang huwag masyadong pansinin ang opinyon ng publiko. Nakakagulat pa, sumali rin si Mubi sa pagtitipon na ito. Sinubukan niyang huwag banggitin ang hinanakit ni Ko Ji-young. May dumating pang isang direktor at nagkataon, dating sinulatan ni Ko Ji-young ng negatibong review ang pelikula nito. Dahil dito, hindi rin nagustuhan ng direktor na to si Ko Ji-young. Tinawag siyang makapal ang mukha at inakusahan pa na hindi direktang itinulak ang kasamahan sa bingit. Sa harap ng mga batikos, hindi umimik si Ko Ji-young para ipagtanggol ang sarili. Hindi na nakatiis si Mubi at hinila siya palayo. Nasaktan si Ko Ji-young, akala niya pati si Mubi ay hindi naniniwala sa kanya na isa siyang mamamatay tao sa pamamagitan ng panulat. Nadismaya si Mubi, hindi niya kailanman sinisi si Ko Ji-young. Gusto lang niyang makasama ito kapag malungkot para makapagsabi ng mga salitang pang-alo. Natigilan si Ko Ji-young na pagtantong tama siya. Sobrang makasarili niya, laging nalulunod sa sariling sakit, walang pakialam sa damdamin ng iba. Pagkatapos, binisita ni Mubi sa ospital, ang direktong nagtangkang magpakamatay. Kaibigan siya ng yumaong ama niya at isang taong hinahangaan niya. Mabutit gumaling na siya at sinabing, katang-isip lang pala ng media ang lahat. Di niya balak magpakamatay at walang kinalaman ang insidente sa review ni Ko Ji-young. Inihayag din niyang araw-araw siyang binibisita ni Ko Ji-young. Nakita ang bag ni Ko Ji-young sa kwarto. Pumunta si Mubi sa lobby at nakita siyang malungkot. Nang makita siya, nagliwanag ang mga mata nito, sinabing naghihintay ng magandang mangyayari. Tahimik na umupo si Mubi sa tabi niya. Ayaw na niyang itago ang nararamdaman. Habang naghihintay, napagod at nakatulog si Mubi. Habang pinagmamasdan ang natutulog na Mubi, ngumiti si Ko Ji-young. Sa tuwing may masamang nangyayari, si Mubi ang laging magandang dulot. Kahapon, nasira ang wiper ng kotse niya sa ulan at si Mubi ang tumulong na may dalang payong. Naniniwala si Ko Ji-young na kahit maraming problema, si Mubi pa rin ang pinakamalaking swerte niya. Maya-maya, nagising si Mubi pero wala na si Ko Ji-young. Medyo nalungkot siya at aalis na sana nang makita si Ko Ji-young na nagmamadaling lumapit, may kumot, mukhang torpe. Nang makita ang kanyang makulit na ekspresyon, hinawakan ni Mubi ang kanyang pulso. Natigilan si Ko Ji-young, pero agad bumalik sa dating pang-aasar na ugali niya. Gusto niyang magsimulang magkagusto muli kay Mubi. Sa harap ng parang biro lang na pag-amin ni Ko Ji-young, matagal na nanahimik si Mubi. Naalala niya lahat ng pagkakataon na hindi naging seryoso si Ko Ji-young noon. 5 taon na ang nakalipas, sa set, sinabi ni Mubi kay Ko Ji-young na huwag siyang tulungan para iwas chismis. Inakala niya na mula noon, lalayo na siya. Ngunit hindi inaasahan, si Ko Ji-young ay ganoon pa rin, lihim na naglagay ng natirang merienda mula sa film crew sa kanyang bag sa bus. Malakas ang hilik ng assistant director, kaya hindi makatulog si Mubi. Nang makita ito, nagpalit ng upuan si Ko Ji-young sa kanya. Nang umidlip si Mubi sa set, agad siyang tinakpan ng jacket. Nang araw na iyon, dahil sa bagyo, natigil ang shooting, pero nakalimutan nilang sabihan si Mubi. Nagmadali si Ko Ji-young at naghintay buong gabi para ihatid siya. Noon, tinanong ni Mubi, bakit ang bait mo sa akin? Hindi ito itinago ni Ko Ji-young. Tapat niyang sinabi, dahil gusto kita. Dahil sa simpleng pag-amin na ito, naantig noon si Mubi. Ngunit ngayon, sa pangalawang pag-amin sa loob ng 5 taon, sinipa ni Mubi ang binti niya, sinabihan siyang huwag magbiro. Matapos matanggihan, ginugol ni Ko Ji-young ang buong araw na nakahiga sa harap ng pinto, nakatingin sa kabilang bahay, nag-iisip kung paano mapapansin ni Mubi ang kanyang damdamin. Bigla na lang, lumabas si Jong-ho sa bahay ni Mubi at agad siyang hinila ni Ko Ji-young. Sinabihan na, huwag guluhin si Mubi kung wala naman siyang gagawin. At kung may libreng oras siya,
dapat sa kanya na lang makisama. Pero mapagbiro si Jongho, ayaw magbigay ng pagkakataon at masayang tumakbo sa bahay ni Mubi para kumain sa harap mismo ni Kogyom. Nang gabing iyon, may lakad si Kogyom. Nahirapang maglakad ang kapatid niya at nahulog ang tungkod sa kanal. Dumaan si Mubi at tinulungan siyang kunin ito. Hindi ito ang unang beses na tinulungan niya ang kapatid ni Kogyom. Kahapon, may lalaking nakamotor na bumangga sa kapatid niya, tapos naging arogante, humihingi ng bayad sa pinsala. Noon din, si Mubi ang nanindigan para sa kanya. Si Mubi rin ang tumayo para sa kanya, malinaw at lohikal na nagsalita, pinilit ang lalaki na yumuko at humingi ng tawad. Alam ng kapatid ni Kogyom na si Mubi ang babaeng gusto ng kanyang nakababatang kapatid. Nang banggitin si Kogyom, sinabi ni Mubi na lubos siyang naiiba sa kanyang kapatid. Kalmado ang kuya, samantalang si Kogyom ay masigla, mapagbiro, laging mukhang mapaglaro at hindi seryoso. Ipinaliwanag ng kuya na ang pagwawalang bahala ni Kogyom ay paraan ng pagprotekta sa sarili. Dahil sa bigat ng pasanin, nagpapanggap siyang walang mahalaga para mapawi ang bigat sa kanyang puso. Ang mga salita ng kapatid ay nagpaisip ng mabuti kay Mubi. Nang gabing iyon, sa utos ni Direktor Ma, personal na humingi ng tawad si Kogyom sa direktor na kanyang nasaktan. Tila pinagtawanan na lang ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Paglasing, gustong tawagan ni Kogyom si Mubi. Ngunit hindi pa rin siya nito unblocked. Kinabukasan, pagising sa bahay, nakita ni Kogyom ang sweater ng babae na nakapatong sa kanya. Nang isalaysay ng kapatid ang nangyari noong gabi, nalaman niyang lasing siyang tumakbo sa bahay ni Mubi, umakyat sa gate at sumigaw na i-unblock siya. Hinila pa niya si Mubi kaya napunit ang jacket nito. Maya-maya, dumating si Mubi sa bahay niya, hiningi ang jacket at binalaan siyang huwag nang gumawa ng gulo. Masunuring tumango si Kogyom, natatanto na hindi siya tinawagan ng pulis ni Mubi kagabi. Bigla siyang napangiti, kumbinsido na hindi naman pala siya gaanong kinamumuhian. Agad niyang binalak na seryosohin ang panliligaw. Nang araw na iyon, pinuntahan ni Kogyom ang dalawang kaibigan, sina Hongsi at Joy. Natuklasan niyang may pelikula si Joy at ang direktor na katuwang ay si Mubi. Matapos pag-isipan, nagpasya si Joy na makipagtulungan kay Mubi para isa pelikula ang kanyang tunay na love story. Para mas maging perpekto ang kwento, hinanap ni Joy ang kanyang ex na si Hongsi, umaasang makakagawa siya ng musika para sa pelikula. Mahilig si Hongsi sa musika, tinawag ang sarili na henyo at nagbukas ng maliit na recording studio, masigasig na hinahabol ang kanyang pangarap. Pero sa paglipas ng mga taon, wala siyang naabot at kailangan pa ring umasa sa pamilya para sa pera. Bilang dating kasintahan, naniniwala si Joy sa talento ni Hongsi. Pero akala niya, naaawa lang ito sa kanya dahil nakikitang nahihirapan siya. Ikinuwento niya kay Kogyom na naging kilalang film critic na siya ngayon. Nakarating na sa big screen ang gawa ni Joy, pero siya'y natigil pa rin doon. Hindi sigurado kung realistic pa ang pangarap na ito. Noon, si Kogyom ang nag-udyok kay Hongsi na magpatuloy. Sinasabing marahil ay tahimik nang nag-ugat ang kanyang pangarap. Dahil sa hangarin, nang hanapin siya ulit ni Joy, pumayag si Hongsi na makipagtulungan. Sa pagkakataong ito, itataya niya ang lahat, pati ang kanyang pride na dati pumigil sa kanya sa pagtanggap ng tulong mula sa kanyang ex. Ngunit kahit pumayag siyang makipagtulungan, tumanggi pa rin siyang makipagkita kay Joy para pag-usapan ang musika ng pelikula. Nang malaman na si Mubi ang direktor, naging tagapamagitan si Kogyom, hiniling sa dalawa na magkasundo at kay Hongsi na tapusin ang musika. Ngayon, syempre, seryoso lang si Kogyom dahil gusto niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Mubi mula sa dalawang kaibigan. Bukod sa pagkonekta sa dalawang kaibigan, naging masigasig din si Kogyom kay Jongho. Inanyayahan siyang manood ng mga lumang video. Dahil nasuhol, inihayag ni Jongho na mahilig sa pelikula ang ama ni Mubi. Noon, taon-taon, ay nag-oorganisa siya ng palabas ng pelikula sa labas para sa buong kapitbahayan. Ngayong taon, isang dating kaibigan ng ama ni Mubi ang nagplano na buhayin muli ang tradisyong ito at mas espesyal pa. Ang pelikulang ipinapalabas ngayon ay isang akdang idinirehe ni Mubi. Nang makita ang flyer ng Summer Film Festival, ngumiti si Kogyom. Nagbabalak gumawa ng romantikong sandali sa event na ito. Sa araw ng paghahanda, nagulat si Mubi nang makitang staff pala si Kogyom, abalang-abala sa pagtakbo, pabalik-balik. Nang itaas ang screen, nagtipo ng mga residente sa damuhan para sabay-sabay panoorin ang pelikula ni Mubi. Sa mga manonood, si Kogyom ang pinaka-atentibo. Nakita ni Mubi ang focus ni Kogyom at bigla niyang naalala ang kanyang ama. Noon, ganun din ang tingin ng ama niya sa pelikula. Dalisay, walang istorbo, puno ng pagmamahal sa sinehan. Ngunit inuna ng ama niya ang pelikula, paulit-ulit siyang binigyan ng pag-asa at pagkatapos ay binigo. Nang makaharap si Kogyom, natakot si Mubi na umasa sa maling bagay muli. Kaya't nagpasya siyang umalis. Ngunit ngayon,
Mahigpit na hinawakan ni Kogyom ang kanyang kamay. Para kay Mubi, hindi siya kailanman nagbibiro lang. Pero si Mubi, matigas pa rin ang ulo, sinabing naantig siya ni Kogyom 5 years na ang nakalipas. Ngunit ang naging resulta ay kahungkagan lamang. Nang marinig ito, seryosong sinabi ni Kogyom, "Ikaw ang unang humalik 5 years na ang nakalipas. Bakit mo patuloy na itinatanggi ang iyong nararamdaman?" Hindi makasagot, sinubukan ni Mubi na tumalikod at umalis. Ngunit mabilis siyang hinila ni Kogyom sa kanyang mga bisig. Ngayon, gusto niyang harapin nito ng direkta ang kanyang damdamin. Pagkatapos, tinawagan ni Kogyom si Mubi at nagulat na hindi na siya nakablock. Mula sa yakap na iyon, naniwala si Kogyom na magiging romantic comedy ang buhay niya. Hindi rin makalimutan ni Mubi ang yakap noong gabing iyon. Nakita ng kanyang ina ang iniisip ng anak. Alam na nagpapanggap itong galit pero gusto talaga siya. Pinayuhan niya itong maging matapang. Hindi para walang masaktan ang kabilang tao. Nalaman ni Kogyom sa direktor na maraming namatay sa industriya ng pelikula dahil sa sobrang trabaho. Ganyan ang nangyari sa tatay ni Mubi noon. Kaya tuwing may ganitong pangyayari, nababanggit ang pangalan niya. Para hindi masyadong mapagod si Mubi, nagkita sa kanto at kumain ng masarap na sausage pizza. Sa pangalawa, dinala ni Kogyom si Mubi sa bakuran para mag-barbecue at masayang mag-usap. Sa susunod, niyaya niya si Mubi kumain sa tindahan at manood ng pelikula sa bakuran. Sinadya rin niyang lumitaw sa daanan ni Mubi tuwing gabi. At ngayong gabi, muli niyang inayos na si Mubi ay makita siya bukas ng hapon sa harap ng tindahan ng takoyaki. Gusto niyang paulit-ulitin ang ganitong mga pagkikita. Nangiti si Mubi nang hindi namamalayan habang binabasa ang goodnight message ni Kogyom. Bago ang takdang pagkikita sa takoyaki stand, dumaan muna si Kogyom sa recording studio ni Hongsi gaya ng nakagawian. Ngunit natagpuan niya sina Hongsi at Ju-A na nakulong sa loob dahil nasira ang pinto. Lumabas na kagabi, pinuntahan ni Ju-A si Hongsi. Nagkunwaring walang nangyari at hinimok siyang gumawa ng musika. Ngunit kinulong siya ni Hongsi, sinubukang halikan. Naintindihan ito ni Ju-A na galit at nangungutya sa kanya. Nilabas ni Hongsi ang kanyang saloobin. 5 taon na ang nakalipas, sinabi ni Ju-A na maghihiwalay na sila. At yun na nga ang nangyari. Ngayon ay bumalik siya na parang walang nangyari. Hindi pinapansin ang nararamdaman nito. Hindi niya alam kung paano aayusin ang ganitong ugnayan. Pagkatapos ng usapan, nagkaroon ng ilangan sa pagitan nila. Pumunta si Ju-A sa recording studio ni Hongsi. Natapos na niya ang pangunahing himig para sa musika ng pelikula. Matapos pakinggan, hindi siya nagkomento kundi nag-isip. Iminungkahing palitan ng boses ng lalaki ang mga awit. Tapos, pinilit niya si Hongsi sa practice room para kumanta ng demo. Sa labas, nakita ni Ju-A na kumakanta si Hongsi pero walang tunog. Akala niya sira ang recording equipment, kaya pumasok siya sa studio. Doon niya nadiskubre na nagpapanggap lang pala si Hongsi na kumakanta. Galit na galit, tumalikod si Ju-A para umalis. Bigla, nasira ang pinto, natrap silang dalawa sa loob. Habang naghihintay, sinabi ni Ju-A na may pangalan daw na di makalimutan ng singer. Nagseselos siya sa taong iyon. Inamin ni Hongsi na ang kanta ay tungkol sa kanilang dalawa. Nagbalik tanaw sila sa unang pagtatapat ng kanilang damdamin. Kahit lumipas ang panahon, di nawala ang mga alaala at damdamin. Maya-maya, dumating si Kogyom para buksan ang pinto. Nakita ni Kogyom ang kapatid na muntik nang maaksidente sa daan. Dahil sa pag-aalala, hindi natuloy ang appointment niya kay Mubi. Nakatayo sa harap ng takoyaki stand buong gabi, dismayadong umuwi si Mubi. Sa puntong ito, napagtanto niya na tama ang kanyang ina. Kapag kasama si Kogyom, lagi siyang nagpapanggap na matapang. Kinabukasan, nakita ni Kogyom ang kapatid na nakakulot sa kama parang bata. Pagkatapos patawarin, gumawa si Kogyom ng text para ipaliwanag ang hindi pagpunta. Biglang tumunog ang doorbell. Si Mubi, gusto siyang isama sa isang lugar. Agad niyang pinaandar ang luma niyang kotse, tumungo sa bukid ng mga daisy. Bigla, nasira ang kotse sa daan, pero hindi naiinis si Kogyom. Dahil ito ang unang beses na si Mubi mismo ang humiling na magkita sila. Binanggit ni Mubi ang tungkol sa biglaang pagkawala ni Kogyom. 5 taon na ang nakalipas. Hinala niya na ang dahilan ay ang kapatid nito. Kung noon pa, tiyak na lalayo siya kay Kogyom dahil takot siyang pumasok sa malalim na relasyon at muling madismaya. Pero ngayon, tumingin siya ng tapat at nagsabi, "Matagal na kitang gusto." Nang sabihin yon, hindi na nag-alinlangan si Kogyom. Lumapit siya, niyakap si Mubi at hinalikan. Ang pag-uusap na nagpatunay sa kanilang damdamin ay naging daan para maging magsyota sina Mubi at Kogyom. Mula noon, araw-araw ng masaya at masigla si Mubi. Si Kogyom, pilyo pa rin, gusto niyang honey o darling ang itawag sa kanya ni Mubi, hindi pangalan. Matigas ang ulo ni Mubi sa labas, pero sinadya niyang maaga sa trabaho
para makapaglakad sila ni Ko Ji-yoon sa paligid bago pumasok. Proaktibo ring pumunta si Ko Ji-yoon sa tindahan ng baboy ng nanay ni Mubi, inihayag sa publiko ang kanilang relasyon. Tinanong ng nanay ni Mubi si Ko Ji-yoon kung ano ang mga kapintasan niya. Tumingin siya ng diretsyo at sinabing minsan ay sobrang nag-iisip siya. Nang marinig yon, pinaalalahanan ng nanay ni Mubi si Ko Ji-yoon na madalas bumisita sa tindahan, handang makipag-usap anumang oras. Habang muling natutuklasan ni Ko Ji-yoon ang pag-ibig, sina Hong-si at Jo-ae ay nalilito pa rin sa gulo na hindi nila maayos. Habang kumakain ng pansit, may binanggit si Hong-si mula noon, naaalala na dito, laging bigas ang order ni Jo-ae, hindi pansit. Sinundan ni Jo-ae ang mga alaala, naalala na sa 7 taon nila, marami siyang ginawang ayaw niya para lang mapasaya si Hong-si. Nang marinig iyon, nag-isip ng malalim si Hong-si, nagtataka kung bakit ang matinding pag-ibig noon ay bigla na lang nawala. Sagot lang ni Jo-ae, binubura ng panahon ng lahat, ang nakaraan ay nakaraan na. Puno ng lungkot ang mga mata ni Hong-si, hindi tiyak kung sasang-ayon sa mga salitang ito o hindi. Nang gabing iyon, tinawagan ni Mubi si Ko Ji-yoon tungkol sa kapatid nito dahil gusto niyang alagaan ang tanging kapatid na lalaki niya sa mundo. Laging pipigilin ni Ko Ji-yoon ang sarili kahit na tinatanggap ang sama ng loob. Inaliw siya ni Mubi, sinasabing kung pagod siya, mailabas niya ang galit kay Mubi, huwag lang itago ang lahat sa loob. Kamakailan, madalas nahihilo o bigla na lang nakakatulog ang kapatid ni Ko Ji-yoon. Nang magpa-check up, nalaman na humihina ang puso't baga niya at ang malubhang kalagayan ay maaaring ikamatay. Matapos mag-atubili ng matagal, nagpasya ang kapatid na sabihin kay Ko Ji-yoon ang totoo habang pinapanatag din ang nakababatang kapatid na baka nananakot lang ang doktor. Kahit sinabi niya, yon, kakaiba ang kilos ng kapatid niya kamakailan. Bihira na niyang anyayahan sina Mubi at Jongho, ang mga nakababata, na kumain sa labas. Bigla na lang nag-aya sa nakababatang kapatid na maglakad-lakad o tumawa ng malakas habang nanonood ng pelikula sa bakuran. Sa panlabas ay mukhang positibo siya, pero alam ni Ko Ji-yoon na kunwari lang yun lahat. Talagang isang gabi, bigla na lang nag-alok ang kapatid na magbiyahe sila ni Ko Ji-yoon sa Hollywood sana para magmaneho ng malaya. Nag-alala si Ko Ji-yoon sa kalusugan ng kapatid, sinabi lang na dahan-dahanin muna. Hindi naman kailangang magmadali, pero sabik na sabik ang kapatid na humanap ng tiket sa eroplano. May inaalala, agad na intindihan ni Ko Ji-yoon. Ang tinutukoy pala ng kanyang kapatid ay ang kamatayan. Kung bigla ang darating ang kamatayan, umaasa ang kuya na maihahanda ng nakababatang kapatid ang sarili. Sa pagkabalisa, galit na sinabi ni Ko Ji-yoon na sariling damdamin lang ang inaalala ng kuya, hindi kung matatanggap niya ang pag-alis. Nanatiling tahimik ang kanyang kapatid, napaiyak si Ko Ji-yoon. Tinanong kung nagnais ba siyang mabuhay ng may saysay sa mga taong ito. Matagal na niyang napansin na parang walang kaapega ng kuya sa anumang bagay sa mundong ito. Walang malapit na kaibigan, walang babaeng gusto, at walang personal na hilig o pangarap na hinahangad para bang hindi niya talaga gustong mabuhay. Sa harap ng mga tanong ng kapatid, hindi pa rin siya makasagot. Ngunit matatag ang tingin ni Ko Ji-yoon. Gaano man kadalas isipin ng kuya ang kamatayan, gagawin niya ang lahat para mapanatiling buhay ito. Para kay Ko Ji-yoon, ang kuya lang ang kamag-anak na nangakong pangangalagaan hanggang sa huli. Sa malamig na gabi, nakatayo si Ko Ji-yoon sa harap ng kotse ni Mubi. Pinipilit pa ring ngumiti at magmukhang positibo. Kinabukasan, habang naghahanda para sa pagpapaospital ng kuya, aksidenteng natagpuan ni Ko Ji-yoon ang diary nito at lihim na binasa. Sa bawat pahina, puno ito ng mga iniisip ng kanyang kapatid. Nang pumanaw ang kanilang magulang, naisip niyang wala ng dahilan para mabuhay. Ngunit sa sandaling iyon, mahigpit siyang hinawakan ng nakababatang kapatid, umiiyak at tumatawag, "Kuya!" Sa sandaling iyon, unang nagkaroon ng hangaring mabuhay at umiral sa mundo ang kanyang kapatid. Para maalagaan ang kapatid, nagpasya siyang magtrabaho sa pabrika, nagpakahirap araw-araw kahit isuko ang sariling buhay. Para sa kanya, ang buong mundo niya ay umiikot sa kanyang nakababatang kapatid. Unang panonood ng pelikula, pagtuturo ng pagbibisikleta, pagdalo sa mga pulong sa paaralan, hindi niya nakalimutan ang mga ito. Para sa kanya, bawat sandali ng paglaki ng kanyang nakababatang kapatid ay napakahalaga. Sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas, nag-isip ng negatibo ang kapatid, at iyon ang lihim na gustong itago sa nakababatang kapatid. Nang muling magmulat, ang tanging inaasam ay magsimula muli at maranasan ang bagong buhay kasama ang nakababatang kapatid. Habang binabasa ang diary ng kapatid, hindi mapigilan ni Ko Ji-yoon ang pag-iyak. Bumalik sa isip niya ang eksena kung saan dumalo ang kapatid sa kanyang graduation, maraming tao na ang nakalipas. Pero sa kasamaang palad, hindi laging nasasatisfy ng buhay ang lahat ng pag-asa. Sa huli, dumating pa rin ang kamatayan. Hindi nagtagal, pumanaw ang kapatid dahil sa kanyang karamdaman. Ang pangakong magbakasyon silang dalawa ay hindi na natupad. Matapos mawala ang kapatid, mukhang okay lang si Ko Ji-yoon. Nag-uusap pa rin tungkol sa pelikula kay Mubi, lumalabas pa rin, at nagbibiro pa rin. Parang normal lang ang lahat sa buhay, at halos walang pagbabago.
Ngunit minsan, napapansin ni Mubi na madalas mag-isa si Kogyom, na wala ang ningning sa kanyang mga mata, parang may mahahalagang nawala sa buhay niya. Para mabawasan ang lungkot, nagkunwari si Kogyom na okay lang siya, pumunta sa studio ni Director Ma at sinadyang makipagkwentuhan at tumawa kasama niya. Nahahalata ni Director Ma ang pagkukunwari ni Kogyom, pero hindi niya ito pinansin at nakipaglaro na lang din. Alam ni Ju-A na mag-on sina Mubi at Kogyom at nagpapasalamat siya sa mabuting pag-aalaga ni Mubi kay Kogyom. Para kay Ju-A, mas matanda ang pag-iisip ni Kogyom kaysa sa tunay niyang edad at madalas siyang tumulong sa iba kaysa umasa sa kanila. Lalo na si Mubi na nag-aalala kay Kogyom at gabi-gabi ay naghihintay sa pag-uwi ng kanyang kasintahan. Palagi, nagte-text si Kogyom na nakauwi na siya ng maayos at nagbabati ng magandang gabi, parang walang nagbago. Hanggang isang umaga, nalaman ni Mubi na buong gabi pala natulog si Kogyom sa kotse. Doon niya napagtanto na hindi pa siya umuuwi para matulog ng maayos kamakailan. Puno ng kalungkutan ang mga mata ni Kogyom at takot siyang umuwi sa bahay na walang laman, wala ang kapatid. Pero sa harap ni Mubi, nagkukunwari pa rin siyang okay lang at nagsisinungaling na matutulog siya sa bahay. Tulad ni Director Ma, hindi rin tinawag ni Mubi ang kasinungalingan. Gaya ng inaasahan, sa gabi, nakaupo pa rin mag-isa si Kogyom sa kanyang kotse. Nakita ito ni Mubi, tahimik na sumakay sa kotse, walang tanong o sisi, at tahimik na nanatili sa tabi ni Kogyom. Umaasa siya na bukas, maiuwi na siya ni Kogyom sa bahay. Pumayag si Kogyom, pero kinabukasan, hindi pa rin siya makapasok habang nakatayo sa harap ng pinto. Sa huli, pumasok si Mubi, may dalang unan at personal na gamit sa kamay. Nagpasya siyang tumira muna sandali sa bahay ng kanyang nobyo. Bago pumasok sa trabaho, hindi nakalimutan ni Mubi na sabihin kay Kogyom na magluto ng sopas na may fermented soybeans. Ito'y para subukan ang maliit na karanasan ng pagsasama bilang mag-asawa. Nang harapin ang kanyang medyo impulsibong kasintahan, natulala si Kogyom at hindi maiwasang humanga sa bilis ng pakikipag-date ni Mubi. Kinagabihan, sabik si Mubi umuwi, pero pagdating niya, madilim ang bahay ng kasintahan at nakalak ang pinto. Kinakabahang tinawag niya si Kogyom, naghanap sa paligid, hanggang makita siyang may hawak na kandila. Doon niya nalaman na brownout pala. Ligtas ang kasintahan, pero halos maiyak si Mubi, natatakot na maging totoo ang kanyang pangamba. Sa dilim, pinatay ni Mubi ang kandila, lumapit kay Kogyom, at bulong na sinabi na hindi siya nag-iisa, lagi siyang nandyan. Simpleng pangungusap, pero parang lifeline sa dilim, na humila kay Kogyom mula sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay ay tila nalampasan ng mas matinding damdamin. Sa espasyong parang tula, magkahawak kamay at magkayakap sina Mubi at Kogyom. Para sa kanila, si Mubi ay isang maganda, mapagmahal, at mapagmalasakit na tao. Para sa kanila, ang In the Moment Where Their Hearts Connected, ang pinakaromantikong pelikula sa mundo. Nang unang gabi ni Mubi sa bahay ni Kogyom, sa wakas ay nakatulog siya nang mahimbing matapos ang mahabang panahon. Pagkagising, nakita niya ang kasintahan sa tabi at bigla siyang nakaramdam ng kapayapaan sa puso. Kinaumagahan, inaantok pa rin si Mubi. Nang lumapit si Kogyom at ipitin siya sa sulok at halikan ng magaan, agad na kumabog ang puso ni Mubi at bulong-bulong na nagsabing gusto niyang manatili sa bahay ng kasintahan magpakailanman dahil sa ginhawa at kasama ng nobyo. Nagsimulang maglinis si Kogyom. Inilagay ang wheelchair at tungkod ng kapatid sa tabi ng basura para itapon. Nakita ito ni Jongho at ginamit ang sariling karanasan para payuhan si Kogyom na huwag magmadali. Noon, tuwing ooperahan si Jongho, nagsusulat siya ng huling habilin. Ang habilin ay lumaki ng lumaki at dahil dito ay naging manhid na siya sa kamatayan. Sa kabaligtaran, lalo lang naipon ang sakit ng kanyang ina. Napagtanto nila na ang tunay na sinisira ng kamatayan ay hindi ang mamamatay, kundi ang pamilya at kaibigan. Kaya, hindi kailangang madaliin ni Kogyom ang paglimot sa sakit at maaaring dahan-dahang mamuhay ng maayos. Sa bar ni Hongxi, nalaman ni Kogyom na ang kapatid niya noon ay madalas uminom doon ng kaunting alak. Ito ang bagay na hindi niya alam noon. Ipinaalala ni Hongxi na ang buhay ng kapatid niya ay sariling pagpili at si Kogyom ay dapat ding mamuhay ng maayos. Sa kani-kanilang buhay, sina Hongxi at Ju-A ay parehong nawawala at hindi makakita ng malinaw. Sa gabi, nagpupuyat si Ju-A para sa script, ngunit kulang ang inspirasyon, parang may nawawalang presensya sa tabi niya. Nalulungkot, napadpad siya sa bar ni Hongxi. Nagpapanggap pa rin si Hongxi na matatag, pero alam agad ni Ju-A na hindi siya okay. Tinulungan siya ng babae sa pag-acupressure at pagsabi ng nakaaaliw na salita. Matagal na silang hiwalay, pero marami pang alaala si Ju-A sa mga ugali ni Hongxi. Sa likod ni Hongxi ay mga bote ng alak na naiwan ng mga customer, karamihan mula sa mga pares. Pero sa mga taong lumipas, hindi pa siya nakakita ng pares na bumalik para kunin ang kanilang alak. Malamang, ang mga pares na
Yon ay naghiwalay na. Pesimistiko si Hongxi na walang kukuha sa mga natitirang alak. Pero iba ang palagay ni Ju A. Naniniwala siya na kahit maghiwalay, pwedeng magkabalikan ang mga nagmamahalan na pagkasunduan nilang tumaya. Di inaasahan, may pares nga na bumalik para kunin ang kanilang alak ng gabing iyon. Ipinaliwanag nila na naghiwalay sila noon, pero nagkabalikan at malapit ng ikasal. Sa kabila ng pagkatalo sa pusta, hindi nalungkot si Hongxi. Sa halip, hindi niya maipagkaila ang nararamdaman niya para kay Ju A. Baka sila ni Ju A ay maging tulad ng ibang couple na kahit nag-break, nagawa pang magkabalikan. Dahil dito, matapos magatubili, ginamit ni Hongxi ang trabaho bilang dahilan para i-text si Ju A. Agad na dumating si Ju A. Gusto niyang maging una sa makarinig ng bagong kanta ni Hongxi. Nang makaharap ang dating kasintahan, may natitirang damdamin na mahirap iwaksi. Hindi napigilan ni Hongxi na tanungin kung ano ang nasa isip ni Ju A. Tapos na ba talaga sila? O may pag-asa pa bang magkabalikan? Bumalik ang alaala ni Ju A sa kanilang mga taon sa kolehiyo. Noon, isa siyang tapat na tagahanga ni Hongxi. Para sa kanya, ang talento at tiyaga ni Hongxi sa musika ay parang bituing kumikislap, nakaakit ng puso. Ganoon din ang nararamdaman ni Hongxi para sa kanya. Si Ju A ay bituing nagbibigay liwanag sa kanyang buhay. Kasama si Ju A, lalo niyang gustong patunayan ang kanyang sarili. Noong taon na yon, para tumupad sa pangako kay Ju A, gumawa si Hongxi ng musika para sa mga ad, kumita para sa computer niya, umaasang makikita siyang mas cool. Ngayon, inamin ni Hongxi na sa nakaraang 5 taon, hindi niya makalimutan ang nakaraan. Bago pa makasagot si Ju A, 3 beses na siyang nag-alok na mag-date ulit. Para sa date nila matapos ang 5 taon, pinaghandaan ni Hongxi ang kanyang pananamit. Sa kanilang date, kusang hinawakan ni Hongxi ang kamay ni Ju A. Nag-alinlangan siya, pero hindi niya binawi ang kanyang kamay. Noong araw na yon, nakinig sila ng mga album sa record store at naglakad sa ilalim ng araw. Sa sandaling iyon, para bang bumalik ang oras sa kanilang pinakamasasayang araw. Gustong maranasan ulit ang magandang pakiramdam, agad nag-alok si Hongxi ng pangalawang date. Ngayon, pumunta si Ju A sa studio ni Hongxi at pinakinggan ang kanta niya para sa bagong pelikula. Tulad dati, pinuri niya ito, pero nainip na si Hongxi. Sabi niya, nakita niya ang totoo at wala siyang talento. Ang pagsuko sa pangarap sa musika ay sasaktan si Ju A, pero sinisisi pa siya ni Hongxi. Naniwala siyang ang papuri niya noon ay nagbigay ng maling pag-asa sa sarili niya. Sa kasakiman ni Hongxi, napaiyak si Ju A. Sinabi niya ang laman ng kanyang puso. Sa 7 taong relasyon, lagi niya itong inengganyo. Pero hindi inaalala ni Hongxi ang nararamdaman niya. Kumpara sa pangarap sa musika, maliit lang ang halaga niya. Sinabi niyang, hinahanap ni Hongxi ang dating siya na humahanga sa kanya. Nang marinig iyon, umiyak si Hongxi. Tama yan, sobrang desperado siyang bumalik sa nakaraan, naiipit sa araw ng pag-alis ng kasintahan, nakalimutan ang landas patungo sa sariling kinabukasan. Nang makitang umiiyak, lumapit si Ju A, pinunasan ng luha at mahigpit siyang niyakap. At doon, pareho nilang napagtanto na ang kanilang relasyon ay nasa punto na ng pagtatapos. Sa panahong iyon, si Mubi, ang babaeng lubos na nagmamahal, ay nahihirapan din. Kamakailan, nalaman niyang balak ng investor na bawiin ang puhunan sa kanyang pelikula. Pag-uwi, sinabi ni Mubi sa kanyang ina na balak niyang isuko ang proyektong ito. Ngayon, ayaw na niyang sundan ang yapak ng ama, na dating nangungutang para lang makagawa ng pelikula. Di inaasahan, pinagalitan siya ng ina dahil gusto niyang isuko ang dangal para sa pelikula. Ngunit may sariling dahilan si Mubi. Ang ama niya'y alam lang ang set ng pelikula at ang pasanin ng pamilya at pag-aalaga sa anak ay napunta sa ina. Galit si Mubi sa tatay at pangalan niyang puno ng esensya ng pelikula. Sumumpa siyang hindi mabubuhay tulad ng ama. Kinabukasan, hinanap niya si Direk Ma para ibahagi ang kanyang nararamdaman. Bilang veterano sa industriya, natigil din si Direk Ma sa paggawa ng pelikula dahil sa kakulangan ng pondo. Umaasa si Mubi ng simpatiya, pero sinabi ni Direk Ma na matanda na siya at pwedeng maghintay ang paggawa ng pelikula. Ngunit bata pa si Mubi at may mga kwentong tanging sa ilang edad lang maikukwento. Parang kutsilyong tumagos sa puso ni Mubi ang mga salita ni Direk Ma. Binuklat niya ang script na puno ng mga tala at naalala ang dating sinabi ng kanyang ama. Gumagawa ng pelikula dahil may kwentong nais ikwento. Sa kanyang pagkalito, natagpuan siya ni Kogilom. Nitong mga nakaraang araw, hindi niya makontak ang kanyang nobya. Kahapon, aksidente niyang nalaman na may problema ang pelikula nito. Pero sa kotse, walang pakialam si Kogilom. Sumasayaw sa tugtog na parang hindi siya nag-aalala. Naramdaman niya na tiyak na gagawa si Mubi ng romantic film na wala ng pag-asang umangat pa. Sa harap ni Kogilom, muling ipinakita ni Mubi ang kanyang tunay na damdamin. Pinili niyang gumawa ng romantic film dahil nawalan siya ng pag-ibig noon at nananabik na mahalin muli. Sa kotse, ikinuwento ni Mubi kay Kogilom ang kanyang lihim. Noong bata pa siya,
Dahil sa sobrang pagkahumaling ng tatay niya sa pelikula, madalas magkunwari si Mubi na hindi niya ito kilala. Habang lumalaki, lalo pang lumayo ang damdamin ng mag-ama sa isa't isa. Isang araw, tumawag ang tatay niya at nangakong uuwi kinabukasan para ipagdiwang ang kaarawan ng anak. Nang marinig ang paumanhin ng tatay sa telepono, galit na sinabi ni Mubi na kung hindi ito agad uuwi, hindi na siya maniniwala dito kailanman. Hindi inasahan ni Mubi na talagang iiwanan ng tatay niya ang lahat para umuwi. Ngunit sa sandaling iyon, may naganap na aksidente sa sasakyan. Lagi nang sinisisi ni Mubi ang sarili at iniisip na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Nang marinig ang pag-amin ni Mubi, tahimik na hinawakan ni Ko Guillaume ang kamay niya at nanatili sa tabi niya. Ang presensya ni Ko Guillaume ay laging nagbibigay ng ginhawa kay Mubi. Ibinahagi rin ni Ko Guillaume kay Mubi ang kanyang lihim. Nang malaman niyang negatibo ang iniisip ng kapatid, hindi niya ito kinuwestiyon agad. Nagkunwari siyang walang alam dahil natatakot siyang baka lumayo sa kanya ang kapatid. Nang marinig ito, mahinang napabuntong hininga si Mubi. Napag-alaman nila na mas mahirap at masakit pala ang tunay na buhay kaysa sa mga pelikula. Gayunpaman, handa na sina Ko Guillaume at Mubi na harapin ang buhay na puno ng hamon. Kinabukasan, nagdala si Ko Guillaume ng kotse ng mga bulaklak para sa nanay ni Mubi. Sinabi niyang tumulong siya sa pagpapalago ng mga bulaklak. Sa harap ng nanay ni Mubi, nangako si Ko Guillaume na hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano at hindi lahat ay kanyang papasanin. Tinanong siya ng nanay kung may ikinukumpisal si Mubi at pakinggan mo siya nang may pasensya. Bago umalis, nag-iiwan siya ng mainit na kanin para sa anak. Tulad ng sabi ni Kojiam, mas umasa si Mubi sa nanay kaysa inaakala. Sa gabi, hinihintay ni Mubi ang nanay sa bakuran at binanggit ang tatay. Sa mata ng nanay, siya'y torpe, ngunit napakagiliw na tao. Noon, iginiit niyang gumawa ng pelikula para makita ng anak ang di sumusukong ama. Alam ng nanay na mukhang malamig si Mubi, pero mabait at maalalahanin tulad ng tatay. Kaya umaasa siyang di susuko ang anak sa pelikula at magiging matigas ang ulo tulad ng tatay. Sinabi rin ng nanay na hindi kasalanan ni Mubi ang pagkamatay ng tatay. Nang marinig iyon, nagsimulang umiyak si Mubi. Nagmumukmuk siya tulad ng bata at iniisip na walang nagmamahal sa kanya. Sa huli, napagtanto niyang ang pinakamamahal siya ay laging nasa tabi niya. Niyakap ng mahigpit ang kanyang ina, natanggal na ang bigat sa puso ni Mubi. Nagpasya rin siyang lutasin ang problema sa pondo ng pelikula, anuman ang mangyari. Bago iyon, nakipag-ugnayan na si Mubi kay Hongxi. Napakinggan niya ang background music nito at napakahusay ng komposisyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi niya kayang isuko ang pelikula. Mahinahon na kinausap ni Jua si Hongxi, umaasang hindi niya bibitawan ang pangarap. Hindi na matigas ang ulo ni Hongxi at tahimik na tumango na lamang. Sa musika o kwento, kailangan ng kasiyasyang wakas para tanggapin at bitawan ng tao. Ilang araw ang nakalipas, sinabi ng may-ari ng bar na pinagtatrabahuhan ni Hongxi na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa kasal o panghabang buhay, kundi sa pag-ibig mismo. Kung nagmahal ka ng buong puso, wala dapat pagsisihan. Ngayon, tahimik na sumunod si Hongxi kay Jua, nangakong aayusin ang kanilang relasyon. May pagkakapit pa rin sa nakaraan at takot sa hinaharap, ngunit baka hindi naman masama ang ganitong pagtatapos. Nang makitang umiiyak si Hongxi, parang bata, lumapit si Jua at hinalikan siya bilang pamamaalam. Ayos lang, maganda ang nakaraan at hindi rin naman magiging masama ang hinaharap. Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Hongxi at tahimik na tumalikod at umalis. Mula ngayon, kailangan na niyang harapin ang buhay ng mag-isa. Sinisikap din ni Ko Guillaume na tanggapin ang nakaraan at magpaalam sa kanyang kapatid. Ibinenta niya kay Jongho ang kanyang pinakamahalagang videotape. Nang maubos ang mga videotape sa bahay, ang dating punong silid ay naging ubod ng walang laman. Napakaganda ng sikat ng araw. Sa tanghalian ng araw na iyon, nanaginip ng maganda si Ko Guillaume. Napanaginipan niyang lumapit ang kanyang kapatid at kinausap siya ng mahinahon. Nangako si Ko Guillaume na mabubuhay siya ng masaya at umaasang bibisitahin siya ng kapatid sa panaginip. Sa ilalim ng mainit na araw, niyakap ng kapatid si Ko Guillaume, gaya ng dati, tahimik na inaaalo ang pinakamamahal niyang kapatid. Dahil napanaginipan niya ang kapatid, napakahimbing ng tulog ni Ko Guillaume ng gabing iyon. Kinabukasan, sa hintuan ng bus, binigyan ni Ko Guillaume si Mubi ng nilutong mais. Nag-aalala pa rin si Mubi sa gastos sa pelikula, kaya biro ni Ko Guillaume na ibinenta niya lahat ng videotape. Dati, gusto niyang mapanood lahat ng pelikula sa mundo, pero ngayon, alam niyang buhay lang ang mga iyon. Bawat eksena, bawat sandali ay mahalaga, pero ang tunay na buhay ang pinakasulit habulin. Pagbalik sa realidad, 1 taon ang lumipas, nagsimulang maghanap ng trabaho si Ko Guillaume. Sa mga panayam, taglay pa rin niya ang dating positibong pag-uugali. Sa panahong ito, nalampasan ni Mubi ang kanyang mga problema sa pera at napalabas ang pelikula. Di man kumita ng malaki,
maraming papuri ang pelikula na naging daan sa paglipat niya sa art films. Ngunit ang mas hinangaan pa sa pelikula ay ang musika ni Hong Si. Dahil sa isang kanta, sumikat si Hong Si ng bigla. Sa huli, matapos ang hirap, siya'y nabayaran ng karapat-dapat. Nakaramdam si Ju A na nalampasan ng musika ni Hong Si ang kanyang script. Kaya't mas masigasig pa siyang nagsusulat ngayon. Minsan, nakikita pa ni Hong Si Ju A sa tindahan ng plaka pero di na niya ito hinahabol. Lumipat na si Jang Ho para tumira kay Ko Gyum. Madalas pumunta sina nanay at Mubi sa bahay ni Ko Gyum para mag-party. Parang tunay na pamilya, si Ko Gyum ay laging kasunod ni Mubi sa set para tumulong. Mula ngayon, si Mubi na lang ang bida sa pelikula ng buhay niya. Pag di abala, laging kadikit ni Ko Gyum si Mubi, nagtatago sa sulok para halikan siya. Limitado man ang genre ng pelikula sa screen, walang hangganan ang pag-ibig ni Mubi at Ko Gyum. Sa K-drama Mellow Movie, nagkita muli ang mga pangunahing tauhan na sina Ko Gyum at Kim Mubi pagkatapos ng 5 taon at napagtagumpayan nila ang mga nakaraang hindi, pagkakaintindihan at mga personal na hamon. Itinigil ni Gyum ang kanyang trabaho bilang isang film, kritik upang yakapin ang mga karanasang tunay sa buhay. Habang ang pelikula ni Mubi, bagaman hindi pumatok sa takilya, ay malalim na nakaapekto sa mga manonood. Nagtapos ang serye sa paghahanap ng magkasama ng comfort at paglago sa isa't isa. Ang lesson sa serye ay ang pagtanggap ng mga imperfeksyon, lumago sa pamamagitan ng mga pagsubok, at magbalanse ng pag-ibig at karera.